Inabandona sa gitna ng honeymoon, ipinagpalit sa isang ahas na sekretarya. Habang suot pa ang puting belo, tinapon si Luna na parang basurang nakakaabala sa kanilang kaligayahan. Wala kang kwenta, Luna. Ang huling sampal ng katotohanan mula sa asawang pinag-alayan niya ng lahat. Pero sa bawat luhang pumatak, isang reyna ang muling isinisilang mula sa abo ng pagtataksil. Handa ka na bang makita ang maringal na pagbabalik ng babaeng kanilang minaliit? Sino ang huling tatawa kapag ang lahat ng yaman ay nabawi na? Ang baho ng kamay niya, Bella. Amoy bawang at sibuyas palagi. Nakakasuka ng hawakan ng balat niyang magaspang na parang papel de liha. Kung hindi lang dahil sa pirma niya sa mga dokumentong kailangan natin para sa Luna Estrella Group, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig. Malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses na yon, na dati ay bumubulong ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng buwan, ay siya ring boses na ngayon ay dumudurog sa aking pagkatao sa gitna ng aming honeymoon dito sa Palawan. Nakatayo ako sa labas ng nakapinid na pinto ng aming suite. Hapo ang katawan, ngunit puno sana ng pananabik ang puso. Hawak ko ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay ang mamahaling relos na matagal na niyang pinapangarap. Upang mabili iyon, palihim kong ibinenta ang tanging pamana ng aking yumaong ina. Isang brilyanteng kwintas na tanging alaala ko sa kanya. Tiniis ko ang magtipid, ang hindi bumili ng bagong damit para sa sarili, at ang magmukhang katulong sa kusina para lamang maihanda ang lahat ng paborito niyang pagkain at maibigay ang lahat ng luho niya. Ngunit ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat paltos sa aking mga daliri, mula sa paglilinis at pag-aayos ng aming buhay, ay itinuturing lang pala niyang dumi. Kunting tiis na lang, hon, sagot naman ng isang boses na pamilyar sa akin. Si Bella, ang aking sekretarya na itinuring kong kapatid. Ang boses niya ay malambing, tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng biktima nito. Kapag nakuha mo na ang buong kontrol sa kumpanya, maaari na nating ipakita sa kanya ang tunay niyang lugar. Isang basurang pinulot mo lang sa rurok ng kanyang yaman. Ang kahon sa aking kamay ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng walang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang malakas na pagguho na yumanig sa buong mundo ko. Ang aking mga tuhod ay nanghina, tila nawalan ng buto ang aking buong katawan. Napasandal ako sa malamig na pader ng hallway. Pilit na humihinga ngunit tila nauubusan ng hangin ng paligid. Ganito ba ang kapalit ng 10 taon ng aking buhay? Noong namatay ang aking ama, si Marco ang tanging tao na akala ko ay magsisilbing sandigan ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang aking tiwala, ang aking yaman, at ang aking dangal. Hinayaan ko siyang pamunuan ng kumpanyang itinayo ng aking ama habang nanatili ako sa anino, naging isang perfect martyr wife na ang tanging hangad ay ang maging masaya siya. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. Ang mga bakas ng pagod, ang mga maliliit na peklat mula sa pagluluto para sa kanya, at ang mga kalyong bunga ng pagsasakripisyo. Lahat ng ito ay naging saksi sa aking katangahan. Ang mga kamay na ito na nagaruga sa kanya noong siya ay may sakit, ang mga kamay na nagligtas sa kanya mula sa pagkabagsak ng kanyang sariling negosyo, ay siya palang dahilan ng kanyang pagkasuklam. Sana ay namatay na lang siya kasama ng tatay niya. Dagdag pa ni Marco, sabay isang maikling tawa na bumasag sa natitira ko pang pag-asa. Mas madali sana ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, Bella. Pagkatapos ng trip na ito, wala na siyang babalikang bahay. Nilipat ko na ang titulo ng mansyon sa pangalan ko noong nakaraang linggo habang tulog siya. Ang sakit ay unting napalitan ng isang nanunuot na ginaw.
Hindi na ako umiiyak. Ang mga luha ko ay tila natuyo na sa tindi ng init ng puot na nagsisimulang mag-alab sa aking kaibuturan. Ang bawat salita nila ay parang mga pako na ibinabaon sa aking krus. Dahan-dahan akong tumalikod mula sa pintong yon. Hindi ako kumatok. Hindi ako sumigaw. Ang ingay ng aking pagkawasak ay nanatiling nakakulong sa loob ko. Nagngangalit at naghahanap ng labasan. Naglakad ako palayo. Bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking sariling pangarap. Lumabas ako ng resort. Ang langit sa Palawan, na kanina lang ay tila nagniningning sa mga bituin, ay biglang nagdilim. Ang malakas na bugso ng hangin ay sumalubong sa akin. Dala ang amoy ng paparating na unos. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at malamig, humahalo sa pawis at sa hindi ko na mapigilang luha. Napadpad ako sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila sumasalamin sa gulo sa loob ng aking isipan. Nakatayo ako doon, basang-basa. Suot pa rin ang aking puting bestida na sumasagisag sana sa aming bagong simula bilang mag-asawa. Ngunit ang puting tela ay ngayon ay dumidikit sa aking balat. Mabigat at marumi dahil sa putik ng dalampasigan, inangat ko ang aking paningin sa madilim na dagat. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking mundo ang siya ring kumuha ng lahat ng rason para ako ay mabuhay? Ang halaga ko ba ay katumbas lang ng isang pirasong papel na maaaring lukutin at itapon kapag wala ng pakinabang? Ang pag-ibig ko ba ay naging isang lason na dahan-dahang pumatay sa aking sariling dangal? Huminga ako ng malalim. Ang bawat hininga ay isang hapdi sa aking baga. Tiningnan ko ang malawak na karagatan, ang tila walang hanggang kadiliman na naghihintay sa akin. Ngunit sa likod ng sakit, may isang maliit na tinig sa aking isipan na nagsimulang bumulong. Isang tinig na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Ang tinig ng aking ama. Ang tinig ng tunay na Luna Estrella. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Marco. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay halos malunod ng dagundong ng ulan. Kung ang kamay na ito ay naging magaspang dahil sa pag-aalaga sa isang ahas na tulad mo, ang mga kamay ring ito ang kukuha ng lahat ng bagay na ninakaw mo sa akin. Babawiin ko ang korona na itinapon ko para lang maging tuntungan mo. Isang biglang liwanag mula sa kidlat ang tumama sa langit. Nagpapakita ng aking anino sa buhanginan. Isang aninong hindi na nakayuko, kundi dahan-dahang tumatayo ng matuwid. Sa sandaling iyon, ang Luna na nakilala ni Marco, ang mahina, ang martir, ang sunod-sunuran, ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Ngunit habang tinititigan ko ang kawalan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan ng masukal na daan patungo sa dalampasigan. Ang mga headlight nito ay tumama sa aking likuran, tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng bagyo. Isang pinto ang bumukas. Isang matangkad na figura ng isang lalaki ang bumaba. Hawak ang isang itim na payong at dahan-dahang naglakad patungo sa aking kinaroroonan. Hindi ko siya kilala. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil sa dilim at sa tindi ng buhos ng ulan. Ngunit ang bawat hakbang niya sa basang buhangin ay tila nagdadala ng isang kakaibang awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Tumigil siya ilang hakbang mula sa akin. Ang anino ng kanyang payong ay tumakip sa akin. Pansamantalang huminto ang hapdi ng ulan sa aking balat. Tapos na ang oras ng pag-iyak, Luna Estrella. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit may dalang kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Hahayaan mo bang lamunin ka na lang ng dagat? O sasama ka sa akin para sunugin ang mundong umapi sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay naniningkit sa gitna ng ulan. Sino ang lalaking ito? Paano niya nalaman ang aking pangalan sa gitna ng liblib na lugar na ito? At bakit sa kabila ng takot,
may isang bahagi ng aking puso ang gustong maniwala sa kanyang alok. Sino ka? Ang tanong ko ay halos isang bulong, nilulunod ng hagupit ng hangin. Ngunit sa kabila ng panghihina, pilit kong itinuon ang aking paningin sa lalaking nasa harap ko. Ang kanyang mga mata na nasisinagan ng malamlam na ilaw mula sa sasakyan ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Hindi sila mapanghusga. Sa halip, may dala silang kakaibang lalim na tila nakakabasa sa bawat hibla ng aking pait. Ang pangalan ko ay Sebastian Magsaysay, sagot niya. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay binigkas niya ng may formalidad, tulad ng isang ginoong nagmula sa ibang panahon. At narito ako dahil may utang na loob ako sa iyong ama, si Don Teodoro. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi, kundi ng pagprotekta sa tanging hiyas na iniwan niya. Ikaw, Luna. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa pagbanggit niya sa pangalan ni Papa. Ang hapdi ng ulan sa aking balat ay tila naglaho, napalitan ng isang kakaibang init na nagmula sa kanyang presensya. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay sa akin. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at mukhang malakas. Isang kamay na handang humila sa akin mula sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gitna ng bagyong ito, pinili kong magtiwala. Inabot ko ang aking nanginginig na kamay at hinayaan siyang gabayan ako patungo sa kanyang sasakyan. Ang pagbukas ng pinto ng SUV ay naghatid ng isang malakas na bugso ng init at ang amoy ng mamahaling katad at sandalwood. Isang malaking kaibahan sa malansang amoy ng dagat at ang nanunuot na ginaw sa labas. Nang pumasok ako sa loob, ang katahimikan ay agad na bumalot sa amin. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang ugong ng makina at ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan na tila mga daliring kumakatok ngunit hindi na ako maabot. Inabutan ako ni Sebastian ng isang makapal at malambot na kumot. Ang init nito ay dahan-dahang tumagos sa aking basang bestida, ngunit ang yelo sa loob ng aking dibdib ay nanatiling matigas. Bakit ngayon lang? Tanong ko habang nakatingin sa labas. Pinapanood ang bintana na unti-unting nagkakaguhit ng hamog. Bakit hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito? Bakit hinayaan mong makuha ni Marco ang lahat? Sandaling tumahimik si Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na daan. Dahil ang mga ahas ay kailangang lumabas muna sa kanilang lungga bago sila tuluyang mahuli, Luna. Pinanood ko ang bawat kilos ni Marco. Pinanood ko kung paano niya dahan-dahang nilason ang iyong isipan. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bilis ng kanyang pagtataksil. May kinuha siya sa dashboard, isang itim na folder. Basahin mo ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat hayaang lamunin ka ng dagat ngayong gabi. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang folder. Sa ilalim ng maliit na ilaw sa loob ng sasakyan, nakita ko ang mga dokumentong medikal ng aking ama. Ang aking paningin ay lumabo sa mga teknikal na salita, hanggang sa tumama ang aking mata sa isang ulat ng laboratorio. Ang gamot sa puso na iniinom ni Papa. Pinalitan ito ng ibang kemikal. Isang kemikal na hindi nagpapagaling, kundi dahan-dahang nagpapahina sa kanyang puso hanggang sa ito ay tumigil. Isang matalim na singhap ang kumawala sa aking mga labi. Ang papel ay nayupi sa higpit ng aking pagkakahawak. Hindi lang ako niloko ni Marcos sa pag-ibig. Pinatay niya ang aking ama. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay ang siya ring kumuha ng buhay ng taong pinakamahal ko. Si Marco. Ang aking boses ay gumaralgal, puno ng galit na tila bulkan na malapit ng sumabog. Siya ang gumawa nito? Kaya ba siya nagmamadaling ipakasal ako? Kaya ba siya laging naroon tuwing iinom si Papa ng gamot? Siya at ang kanyang ina. Malamig na sagot ni Sebastian.
Ginamit nila ang iyong kabutihan bilang sandata laban sa iyo. Ang mansyon na itinuturing mong tahanan ay naging kulungan ng iyong ama bago siya tuluyang pumanaw. Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit na salamin sa itaas ng upuan. Ang babaeng nakikita ko roon ay hindi ko nakilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang lipstick ay kumalat. Tila isang bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Kumuha ako ng tissue at marahas na ipinunas ito sa aking bibig. Binura ko ang bawat bakas ng kulay. Binura ko ang bawat tanda ng martyr wife na pinilit kong maging para sa isang mamamatay tao. Dito, sa loob ng sasakyang ito na puno ng katahimikan, naramdaman ko ang unang pintig ng aking muling pagsilang. Ang sakit ay naging puot, at ang puot ay naging isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng awtoridad. Sa isang lugar kung saan hindi ka mahahanap ni Marco, sagot ni Sebastian. Sa aking mansyon sa labas ng lungsod, doon ka magpapalakas. Doon mo pag-aaralan kung paano bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila. Doon ko ituturo sa iyo kung paano maging isang leon sa gitna ng mga hyena. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, dumaan kami sa isang mataong bahagi ng bayan na may malaking screen ng telebisyon sa gilid ng kalsada. Kahit umuulan, kitang-kita ang naglalakihang mga titik sa balita. Breaking news, Luna Estrella, ang tagapagmana ng Luna Estrella Group, idineklarang nawawala matapos ang isang aksidente sa dagat. Nakita ko ang litrato ni Marco sa TV, nakayuko at tila umiiyak sa harap ng mga reporter. Ang galing niyang umarte, ang galing niyang magkunwaring nagdadalamhati habang ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng aking ama. Hayaan mong isipin nilang, patay ka na, Luna, sabi ni Sebastian habang tinitingnan ang aking reaksyon sa salamin. Mas madaling umatake kapag hindi nila alam na may kalaban silang naghihintay sa dilim. Napahilig ako sa upuan. Ang aking mga mata ay nakapikit, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Ang bawat salita ni Sebastian, ang bawat dokumento sa folder, ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon ko lang nabuo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Noong kinuha ni Sebastian ang kanyang panyo sa bulsa, may nalaglag na isang lumang litrato. Mabilis niya itong pinulot, pero sapat na ang sandaling iyon para makita ko kung ano ang nasa loob. Isang litrato ko noong ako ay bata pa, kasama ang aking ama, at isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Bakit nasa kanya ang litratong yon? At bakit tila mas marami siyang alam tungkol sa aking nakaraan kaysa sa aking asawa? Sebastian, tawag ko sa kanya, habang ang sasakyan ay dahan-dahang pumapasok sa isang malaki at bakal na tarangkahan ng isang mansyong napapaligiran ng matataas na pader. Bakit mo talaga ito ginagawa? Hindi lang ito dahil sa utang na loob kay Papa, hindi ba? Hindi siya sumagot. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang maringal na pintong kahoy. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Isang halo ng pagsisisi at matinding paninindigan. Dahil matagal na kitang hinahanap, Luna, at hindi ko hahayaang muling mawala ang liwanag na minsan ko nang nabitawan. Ang bango ng silid na ito ay tila isang yakap ng bulaklak ng lavender, napakalayo sa amoy ng ulan at lansa ng dagat, na muntik nang maging huling hantungan ko. Nakahiga ako sa malambot na kama ng mansyon ni Sebastian, suot ang isang mamahaling pantulog na gawa sa sutla. Ngunit kahit gaano pa kaamo ang paligid, ang bawat himaymay ng aking utak ay tila nakabukas, hindi mapatahimik ng karangyaan. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang ideklara akong patay sa balita. Para sa mundo, ako ay isang ala-ala na lamang.
Pero para sa akin, ito ang unang pagkakataon na tunay akong nagising. Handa ka na bang makita ang katotohanan, Luna? Ang boses ni Sebastian ay nagmula sa pintuan. Nakatayo siya roon, madilim ang anyo ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa akin ng may pag-iingat. Hindi ako sumagot. Sa halip ay tumayo ako at sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa isang silid na puno ng mga screen ng telebisyon. Sa pinakamalaking screen, tumambad sa akin ang isang pamilyar na tanawin. Ang aking sariling mansyon. Ang bahay na pinaghirapan ng aking ama. Ang bawat sulok na puno ng aming mga alaala. Ngunit ang mga taong naroon ngayon ay tila mga anay na dahan-dahang sumisira sa pundasyon nito. Nakikita ko si Corazon, ang aking biyenan. Nakaupo siya sa paboritong sofa ni Papa. Suot ang aking mga perlas na kwintas na kinuha niya mula sa aking vault. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman habang hinahawakan ang mga mamahaling florera na parang sa kanya ang lahat ng iyon. Marco anak, sigurado ka bang hindi na babalik ang babaeng yon? Ang boses ni Corazon ay narinig ko sa speaker. Matinis at puno ng kawalang hiyaan. Sayang naman ang ibang alahas. Baka may nakatago pa siyang susi sa ibang vault. Lumabas si Marco mula sa kusina. May hawak na baso ng alak. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagdadalamhati. Nay, relax ka lang. Ang sabi ng mga awtoridad, malakas ang agos sa parteng iyon ng Palawan. Kahit pating, ayaw siyang kainin sa sobrang pait ng dugo niya. Patay na siya. Sa akin na ang lahat. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa aking mukha. Pero ang mas masakit ay nang pumasok si Bella sa eksena. Suot niya ang isa sa aking mga paboritong bestida, ang pulang gown na isinuot ko noong anibersaryo namin ni Marco. Hon, masyadong luma ang taste ni Luna sa dekorasyon. Gusto ko, palitan natin lahat ng gamit dito. Nakakasuka ang amoy ng matanda. Sabi ni Bella habang hinihimas ang braso ni Marco. Gawin mo ang gusto mo, Bella. Simula ngayon. Ikaw na ang reyna ng bahay na ito. Sagot ni Marco sabay hila kay Bella para sa isang mapangahas na halik. Isang tunog ng nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ni Sebastian. Hindi ko na malayang nabitawan ko ang baso ng tubig na hawak ko. Ang tubig ay dahan-dahang na kumalat sa sahig. Tila mga luhang hindi ko na kayang ilaba. Tumingin ako kay Sebastian, ang aking mga mata ay nagniningas sa galit. Gusto mo silang sugurin, hindi ba? Tanong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may babala. Gusto mong ipamukha sa kanila na buhay ka pa? Higit pa roon, Sebastian, bulong ko. Gusto kong makita silang gumagapang sa putik bago ko bawiin ang lahat. Gusto kong panoorin ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo habang nakatayo ako sa tuktok. Bumalik ang aking tingin sa screen. Nakita ko ang mga katulong sa mansyon, ang mga taong nakasama ko sa loob ng maraming taon. Ang ilan sa kanila ay umiiyak habang pinapalayas ni Corazon. Si Yaya Rosa, ang matandang nag-alaga sa akin simula pagkabata, ay kinaladkad palabas ng mga bodyguard ni Marco dahil lamang sa pagtatanggol sa portrait ni Papa na gustong itapon ni Bella. Ilabas niyo ang portrait na yan. Sunugin niyo. Sigaw ni Bella. Nakita ko ang portrait ng aking ama, ang huling sulyap sa kanyang marangal na mukha, na kinaladkad sa labas ng bahay. Inilagay ito sa gitna ng hardin, kung saan ang aking mga paboritong rosas ay dahan-dahang nayuyurakan. Kumuha si Marco ng isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay tila isang dambuhalang halimaw sa aking paningin. Dahan-dahan niyang itinapat ang apoy sa gilid ng frame. Ang canvas ay nagsimulang mangitim. Ang mukha ni Papa ay dahan-dahang nilalamon ng apoy. Ang bawat kislap ng apoy ay tila humahapdi sa aking sariling balat. Isang mahaba at masakit na ungol ang kumawala sa aking lalamunan. Ngunit mabilis kong tinakpan ang aking bibig. Hinding-hindi ko makakalimutan ang imaheng ito.
Ang imahe ng aking nakaraan na tinutupok ng apoy ng mga taong pinagkakautangan ko ng buhay. Hayaan mong masunog ang lahat, Luna, sabi ni Sebastian habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging nagpapanatili sa akin sa realidad. Dahil sa bawat abo na iiwan ng apoy na yan, doon tayo kukuha ng tinta para isulat ang iyong bagong kwento. Ang kwento kung saan ang biktima ay nagiging maninila. Tinitigan ko ang huling bahagi ng portrait ni Papa na naging abo na lamang sa gitna ng dilim. Ang aking puso ay tumigil na sa pagkirot. Ang tanging natira ay isang matigas at malamig na bato. Sebastian, tawag ko sa kanya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Kailan tayo magsisimula? Ayoko nang maging Luna Estrella. Patay na natin siya ng tuluyan ngayong gabi. Kumuha si Sebastian ng isang gunting mula sa mesa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco. Ang buhok na sinasabi niyang sumasagisag sa aking pagiging mahinhin at masunurin. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Ang bawat pagputol ng gunting ay naghahatid ng tunog ng paglaya. Ang mga hibla ng aking mahabang buhok ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga tanikala na isa-isang napuputol. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang bagong mukha. Ang mga mata ko ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang determinasyon na kayang pumatay ng kaluluwa. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Celine, pagpapakilala ni Sebastian. At ang Celine na ito ang sisiguradong ang bawat tawa ni na Marco at Bella ngayong gabi ay magiging huling sandali ng kanilang kaligayahan. Ngunit habang tinititigan ko ang aking bagong anyo, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit tila handang-handa si Sebastian sa lahat ng ito? Ang mga kamera sa mansyon, ang bagong identidad, ang bawat plano. Tila ba matagal na niyang hinihintay ang gabing ito? Ang awa ay isang laso na dahan-dahang papatay sa iyo, Luna. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang pusong madaling mapatawad. Dugo ang tinta na ginagamit sa pagsulat ng tagumpay. At kung hindi mo kayang maging matalas, ikaw ang unang lalamunin ng mga hyena. Ang boses ni Sebastian ay malamig, tila isang hagupit ng yelo sa aking diwa. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang silid-aklatan, habang ako ay nakaupo sa gitna ng naglalakihang mga tumpok ng dokumento. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mamatay ang dating Luna. Ang buhok ko ay maikli na ngayon, abot hanggang balikat, matalas ang tabas, na tila sumasalamin sa talim ng aking mga mata. Hapo ang aking katawan, ang aking mga daliri ay namamanhid na sa kakapindot sa keyboard at sa paglilipat ng mga pahina ng financial reports ng Luna Estrella Group. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang pagod, dahan-dahan kong hinahawakan ang aking leeg. Ang bahaging dati ay pinalalamutian ng perlas na kinuha ni Corazon. Ang hapdi ng alaala, ang nagsisilbing kape na nagpapanatili sa akin na gising sa hating gabi. Naalala ko kung paano ako dati. Isang asawang naghihintay hanggang madaling araw na may nakahandang mainit na sabaw para kay Marco. Ngayon, ang tanging hinihintay ko ay ang pagbagsak ng bawat porsyento ng kanyang stocks. Ang mga kamay na dati ay marunong lang humawak ng sandok, ngayon ay natututo ng humawak ng leeg ng isang dambuhalang korporasyon. Hindi ko sila bibigyan ng awa, Sebastian, sagot ko. Ang aking tinig ay tuyo at walang emosyon. Gusto ko silang makitang mawalan ng hininga habang dahan-dahan kong kinukuha ang hangin sa kanilang paligid. Lumapit sa akin si Sebastian. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang fountain pen at inabot sa akin. Pirmahan mo ito. Ito ang unang hakbang ng The New Moon. Simula sa araw na ito, hindi ka na biktima. Ikaw na ang maninila. Inabot ko ang panulat.
Ang bigat nito ay tila bigat ng isang espada. Habang inilalagay ko ang aking lagda sa ilalim ng pangalang Celine Estrella, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot. Isang pirma na magiging mitya ng pagguho ng imperyong akala ni Marco ay kanya na. Ito ang unang kontrata na maglalagay sa akin sa mapa ng mga investors. Isang lihim na kumpanyang dahan-dahang hihigop sa lahat ng assets ng Luna Estrella Group. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang napatigil si Sebastian, isang malalim at tuyong ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Pilit niya itong tinakpan ng kanyang puting panyo, ngunit sapat na ang bilis ng aking mata para makita ang isang bahid ng pulang kulay na tumagos sa tela. Ang kanyang katawan ay sandaling nayanig, tila isang matandang puno na pilit nilalabanan ang malakas na hangin. Sebastian, maayos ka lang ba? Mabilis akong tumayo. Ang aking puso ay biglang kinabahan. Wala ito. Mabilis niyang itinago ang panyo sa kanyang bulsa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lungkot. Pagod lang ito. Magpatuloy tayo. Marami ka pang kailangang matutunan tungkol sa pakikitungo sa mga supplier na kinalaban ni Marco. Hindi ako naniwala, pero alam kong hindi siya ang uri ng lalaki na gustong kaawaan. Pinanood ko siyang lumakad palayo, patungo sa dilim ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang orasan na dahan-dahang nauubusan ng oras. May lihim siyang itinatago, isang sakit na tila mas matindi pa kaysa sa puot na nararamdaman ko. Bumalik ang aking tingin sa salamin na nasa aking harap. Ang suot kong itim na suit ay perpekto ang lapat sa aking katawan. Wala na ang maluluwag na duster. Wala na ang bakas ng harina sa aking pisngi. Ang Celine na nasa harap ko ay isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Tiningnan ko ang litrato ni Marco at Bella sa aking tablet. Balita tungkol sa kanilang nalalapit na engrandeng party para sa anibersaryo ng kumpanya. Ngumingiti sila, tila mga anghel sa harap ng kamera, habang suot ni Bella ang huling hiyas na iniwan ni Papa. Magsaya kayo habang kaya nyo pa. Bulong ko sa hangin. Dahil sa bawat halakhak nyo, isang pako ang ibinabaon ko sa inyong kabaong. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang katahimikan ng mansyon. Sa dinami-dami ng hirap na pinagdaanan ko para matuto, bakit parang mas masarap pa ang lasa ng pait kaysa sa tamis ng aking dating buhay? Ganito na ba ako kadilim? O baka naman, ito lang ang tanging paraan para mabuhay sa mundong pumatay sa aking kabutihan? Handa na ako, Sebastian, sabi ko sa aking sarili habang isinasara ang huling folder ng plano. Oras na para bawiin ang sa akin. Hayaang sumikat ang bagong buwan sa gitna ng kanilang kadiliman. Sino ang babaeng iyon? Parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Pero bakit parang may dala siyang bagyo sa kanyang mga mata? Ang bulong na yon mula sa isang panauhin ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa engrandeng ballroom ng Manila Hotel. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumatama sa aking pulang gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Bawat hakbang ko gamit ang aking 4 na pulgadang takong ay naglalabas ng tunog ng awtoridad sa makintab na sahig. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin, ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa isang direksyon. Sa gitna ng bulwagan, kung saan nakatayo ang lalaking pumatay sa aking nakaraan. Naalala ko ang huling gabi na suot ko ang kulay pulang damit. Iyon ay noong anibersaryo namin ni Marco. 3 taon na ang nakalilipas. Nagluto ako ng paborito niyang adobo, sinindihan ang mga kandila at naghintay hanggang magmadaling araw. Pero nang dumating siya, ang tanging natanggap ko ay isang malamig na tingin at ang reklamo na masyado raw maingay ang aking mga tsinelas sa sahig. Ngayon, ang bawat tunog ng aking hakbang ay tila isang babala na hindi niya kayang balewalain. Celine, huwag kang bibitiw.
Bulong ni Sebastian sa aking tabi. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na tuksido. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang kamay na nakahawak sa aking siko ay nagbibigay ng lakas na kailangan ko. Ikaw ang reyna ng gabing ito. Hayaan mong sila ang manginig sa iyong kagandahan. Nakita ko si Marco. Hawak niya ang isang baso ng champagne, tumatawa, kasama ang ilang mga negosyante. Sa tabi niya ay si Bella, na nakasuot ng isang kulay asul na gown na halatang pinilit magmukhang elegante pero kulang sa class. Suot ni Bella ang aking paboritong brilyanteng hikaw, ang huling regalo ni Papa sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig ng matinding puot na muntik ng sumira sa aking kalmado na anyo. Marco, tingnan mo. Narinig ko ang boses ni Bella, puno ng inggit at pagtataka. Sino ang babaeng yon? Bakit siya kasama ng mailap na si Sebastian magsaysay? Dahan-dahang lumingon si Marco. Sa sandaling tumama ang kanyang mga mata sa akin, nakita ko ang pagbitiw ng kanyang baso. Ang champagne ay natapon sa kanyang mamahaling suit, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng maliwanag na party. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, pilit na binibigkas ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Luna, bulong niya. Sapat lang para marinig ko habang dahan-dahan kaming lumalapit ni Sebastian sa kanila. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huminto ako sa tapat niya, sa patang layo, para maramdaman niya ang init ng aking presensya, ngunit sapat ang layo para hindi niya ako maabot. Ang amoy ng aking pabango, isang kakaibang timpla ng rosas at itim na pamininta, ay tila bumalot sa kanya, isang amoy na alam kong hindi niya malilimutan. I'm sorry, Ginoo. Mukhang nagkakamali kayo ng kinakausap. Ang aking boses ay malambing, ngunit matalas, na parang talim ng kutsilyo. Ako si Celine Estrella, ang CEO ng The New Moon. At kayo marahil si Ginoong Marco, ang taong balita ko ay nahihirapang panatilihing matatag ang Luna Estrella Group. Inabot ko ang aking kamay para sa isang formal na pakikipagkilala. Nakita ko ang panginginig ng mga daliri ni Marco habang hinahawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay malagkit at malamig, isang malaking kaibahan sa init na nararamdaman ko sa aking sarili. Tiningnan ko siya, nang diretso sa mga mata, hinahanap ang takot na alam kong naroon. Celine, muling banggit ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad, kamukhang kamukha mo kasi ang namayapa kong asawa. Talaga? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na tila mga kampanilya sa gitna ng katahimikan. Sana ay naging mabuti siyang asawa sa iyo. Dahil sa ganda ng iyong kumpanya, mukhang marami siyang isinakripisyo para sa iyong tagumpay. Sa tabi ni Marco, nakita ko ang pagkunot ng noo ni Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusuri at puot. Ang The New Moon? Iyon ba ang bagong kumpanyang bumibili ng lahat ng aming mga suppliers? Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng paghamon. Hinarap ko siya nang hindi nawawala ang aking ngiti. Tiningnan ko ang mga hikaw na suot niya, ang aking mga hikaw. Oo, iha, sa negosyo, ang mga mahihina ay laging kinakain ng mga bago at mas malakas. At kung ang mga suppliers nyo ay mas gustong sumama sa akin, marahil ay may mali sa paraan ng inyong pamamalakad. Hindi ba? Napahiya si Bella sa harap ng mga taong nakikinig sa paligid. Ang kanyang mukha ay nag-init sa galit, ngunit wala siyang magawa dahil sa awtoridad na dala ko at ni Sebastian. Ramdam ko ang bawat sulyap ng mga tao, ang mga bulong-bulungan tungkol sa kung paano ko pinatahimik ang asawa ng dating hari ng industriya ng alahas. Gusto mo bang sumayaw, Celine? Tanong ni Sebastian, isang paraan para putulin ang tensyon at lalong ipamukha kay Marco kung sino ang kasama ko. Siyempre, Sebastian, sagot ko. Bago kami tumalikod, sandali akong tumigil at bumulong kay Marco. Sapat lang para siya lang ang makarinig.
Ingatan mo ang mga hiyas na hawak mo ngayon, Marco. Dahil ang mga bagay na kinuha sa dahas ay dumarating din ang oras na kinukuha ng tadhana ng may kasamang interes. Naglakad kami patungo sa gitna ng dance floor. Ang musika ay nagsimulang tumugtog, isang mabagal at madamdaming kanta. Habang sumasayaw kami ni Sebastian, naramdaman ko ang titig ni Marco na nakasunod sa amin. Ang kanyang selos at pagkalito ay tila isang usok na nanunuot sa aking ilong. Masarap sa pakiramdam. Masarap makitang siya naman ang nagdurusa sa kawalan ng katiyakan. Ngunit nang matapos ang kanta, isang kamay ang humawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang kakaibang liwanag na hindi ko gusto. "Celine, maaari ba kitang maisayaw?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. "May kailangan lang akong itanong sa'yo tungkol sa pabangong suot mo. Dahil ang amoy na yan, iyan ang huling amoy na naalala ko bago nawala ang aking asawa sa Palawan." Ang tiwala ay parang isang marupok na salamin, Marco. Kapag nabasag na ito, kahit anong pagdidikit ang gawin mo, ang mga bitak ay mananatiling saksi sa iyong pagkakamali. Pero sa negosyo, ang tiwala ay isang puhunan na handa kong ipahiram sa tamang presyo. Ang boses ko ay matatag habang binibigkas ang mga salitang iyon sa loob ng aking malawak na opisina sa tuktok ng New Moon Tower. Nakaupo ako sa aking selyadong silya na yari sa itim na katad. Habang si Marco ay nakaupo sa harap ko, bakas ang pawis sa kanyang noo kahit napakalamig ng aircon. Sa labas ng malaking bintana, ang mga ilaw ng Makati ay tila mga hiyas na nagkukumahog na mapansin, ngunit ang tanging liwanag na mahalaga sa silid na ito ay ang sakim na kislap sa mga mata ni Marco. Kailangan niya ang partnership na ito. Ang Luna Estrella Group ay dahan-dahang nalulunod sa utang dahil sa maling pamamahala at sa marangyang pamumuhay ni Bella at Corazon. At ako, bilang si Celine, ang tanging salbabida na nakikita niya sa gitna ng malawak na karagatan ng pagkabangkarote. "Celine, alam kong malaking panganib ang hinihingi ko," sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pilit na karisma na dati ay nagpahulog sa akin. Pero ang pagsasama ng ating mga kumpanya ay magbubukas ng pinto sa pandaigdigang merkado. Kailangan ko lang ng karagdagang capital para sa bagong mining project sa Surigao. Mining project? Isang mapanganib na sugal na alam kong walang patutunguhan dahil sa mga isyong legal na palihim na inayos ni Sebastian. Ngunit ngumiti ako ng matamis. Isang nangiting tila nag-aalok ng langit, pero ang totoo ay naghuhukay na ng libingan. "Sige, Marco, dahil naniniwala ako sa potensyal mo, kinuha ko ang isang gintong pluma at dahan-dahang nilaro ito sa aking mga daliri. Ang bawat pag-ikot ng pluma ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. Maglalabas ang The New Moon ng 500 milyong piso. Pero bilang proteksyon sa aking investors, ang lahat ng shares mo sa Luna Estrella Group ang magsisilbing collateral. Isang simpleng pirma lang at ang lahat ng problema mo ay maglalaho. Nakita ko ang sandaling pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang shares na yon ang huling hawak niya sa kapangyarihan, ngunit ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa pag-iingat. Sa kanyang isipan, sigurado siyang magtatagumpay ang proyekto at mababayaran niya ako. Hindi niya alam, ang bawat sentimo na ibibigay ko sa kanya ay dadaan sa isang butas na bulsa. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Bella. Suot ang isang napakaikling damit at bit-bit ang sandamakmak na shopping bags mula sa mga mamahaling butik sa Greenbelt. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita nang makita akong katabi ni Marco. "Marco, kanina pa kita hinihintay sa lobby. Sabi mo sasamahan mo akong bumili ng bagong kotse." Sigaw ni Bella. Hindi man lang binibigyang galang ang seryosong usapan sa loob ng silid. "Bella, hindi mo ba nakikitang may meeting ako?
Bulyaw ni Marco. Bakas ang hiya sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Bella, mula ulo hanggang paa. Hayaan mo na siya, Marco. Naiintindihan ko. Ang mga taong hindi sanay sa yaman ay madaling masilaw sa ningning ng mga bagay na hindi naman nila pag-aari. Namula ang mukha ni Bella sa galit. Anong sinabi mo? Marco, sino ba ang babaeng ito para pagsabihan ako ng ganyan? At saan galing ang perang pambili mo ng mga shares na yan? Baka naman galing lang din sa kung sinong lalaki. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking awtoridad ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang perang ginagastos mo ngayon, Bella, ay perang galing sa pawis ng mga empleyadong hindi niyo pinapasahod ng tama. At ang perang ipapahiram ko sa asawa mo ay ang perang kukuha sa lahat ng luho mo kapag hindi siya nakabayad. Umalis ka na, Bella. Ngayon din, sigaw ni Marco habang tinutulak si Bella palabas. Nang sumara ang pinto, muling humarap sa akin si Marco. Puno ng paghingi ng paumanhin ang kanyang mga mata. Pasensya ka na sa kanya, Celine. Masyado lang siyang emosyonal. Ayos lang, Marco. Sanay na ako sa mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Sagot ko habang dahan-dahang iniuusod ang kontrata sa harap niya. Sa huli, nanaig ang takot ni Marco na mawalan ng yaman. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang tanikala na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nang lumabas siya ng silid, naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan. Kumuha ako ng isang baso ng mamahaling pulang alak. Dinala ko ito sa harap ng bintana at tiningnan ang monitor ng aking computer. Doon, nakita ko ang graph ng stock market. Sa bawat segundong lumilipas, ang halaga ng Luna Estrella Group ay dahan-dahang bumababa habang ang The New Moon ay patuloy na umaakyat. Uminom ako ng isang lagok, ninanamnamang pait at tamis na humahalo sa aking dila. Naalala ko ang gabi sa Palawan, ang lamig ng ulan, ang hapdi ng pagkagutom at ang pakiramdam ng pagiging basura. Ngayon, ang bawat patak ng alak na ito ay tila dugo ng aking mga kaaway na dahan-dahang nauubos. Para sa iyo, Papa, bulong ko sa hangin. Ang kumpanyang itinayo mo ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang dokumento sa gilid ng aking mesa ang kumuha ng aking atensyon. Isang ulat mula sa aking private investigator tungkol sa nakaraan ni Marco bago niya ako nakilala. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Isang babaeng nagngangalang Maria na nawala rin ng mahiwaga matapos makipagrelasyon sa kanya. Hindi pala ako ang unang biktima. Si Marco ay isang halimaw na matagal na palang naglalakad sa dilim, naghahanap ng mga babaeng mayaman na maaari niyang pagsamantalahan at itapon. Habang iniisip ko ang susunod kong hakbang, biglang tumunog ang telepono ni Marco na naiwan niya sa ibabaw ng aking table dahil sa pagmamadali. Isang tawag mula sa bangko. Hindi ko napigilang sagutin ito gamit ang isang boses na tila isang sekretarya. Hello? Luna Estrella Group. Paano ko kayo matutulungan? Nais lang naming ipaalam kay Ginoong Marco na ang kanyang pangunahing credit card ay idineklarang invalid dahil sa labis na paggastos na lampas na sa kanyang credit limit. At ang lahat ng kanyang personal na bank accounts ay pansamantalang naka-freeze dahil sa hiling ng The New Moon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang pako sa kabaong ay naibaon na. Ang halimuyak ng mamahaling truffle oil at ang init ng bagong luto na steak ay pumupuno sa aking dining hall. Isang silid na pinalalamutian ng mga gintong kandelabra at mga kristal na baso na tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Habang nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa na yari sa kahoy na narra, hindi ko mapigilang maalala ang gabi sa dalampasigan ng Palawan. Noong gabing iyon, ang tanging pagkaing meron ako ay ang alat ng sarili kong luha
at ang pait ng ulan sa aking mga labi. Ngayon, ang bawat subo ng pagkaing ito ay tila isang matamis na paghihiganti na dahan-dahang nanunuot sa aking lalamunan. Sa aking harap, nakaupo sina Marco at Bella. Mukhang pilit silang nagpapakitang gilas sa kanilang mga kasuotan, ngunit sa likod ng mga mamahaling tela, bakas ang kanilang kaba. Si Marco ay panay ang ayos ng kanyang kurbata, habang si Bella ay tila hindi mapakali sa dami ng mga kubyertos na nasa harap niya. Napakaganda ng iyong mansyon, Celine. Puri ni Marco. Ang kanyang mga mata ay gala sa bawat sulok ng silid. Tila tinatantiya kung magkano ang halaga ng bawat gamit na nakikita niya. Isang malaking karangalan ang maimbitahan sa iyong tahanan. Salamat, Marco. Gusto ko lang kasing iparamdam sa inyo ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Sagot ko nang may kasamang malamig ng ngiti. Dahil ang yaman ay hindi lamang tungkol sa kung anong meron ka, kundi sa kung paano mo ito pinangangalagaan. Sayang naman ang mga taong nakakuha ng ginto, pero tinatrato itong parang tanso. Nakita ko ang paglunok ni Marco. Alam kong tinatamaan siya. Sa tabi niya, si Bella ay pilit na gumagamit ng kutsilyo at tinidor sa kanyang salad, ngunit halatang hindi siya sanay sa ganitong uri ng formal na hapunan. Ang tunog ng kanyang kutsara na tumatama sa porselanang pinggan ay tila isang ingay na nakakairita sa katahimikan ng silid. Masyado namang maraming seremonyas dito, bulong ni Bella, na sapat lang para marinig ko. Sa amin sa probinsya, mas masarap kumain ng nakakamay. Ang probinsya. Uminom ako ng isang lagok ng champagne, ninanamnam ang bawat bula nito sa aking dila. Doon ka nga pala nagmula. Di ba, Bella? Isang simpleng sekretarya na nangarap ng mataas. Ang bilis ng iyong pag-akyat, parang isang ligaw na damo na biglang tumubo sa gitna ng mga rosas. Namula ang mukha ni Bella sa galit, ngunit bago pa siya makasagot, kinuha ko ang isang singsing na suot ko. Isang singsing na mukhang luma at walang ningning. Pero alam kong pag-aari iyon ng lola ni Marco na kinuha ni Corazon sa aking vault at ibinenta sa isang pawn shop na palihim namang binili ni Sebastian para sa akin. Nabanggit mo ang probinsya, Bella. May nakita akong singsing sa isang antigong tindahan kamakailan. Mukhang mura lang, parang bagay sa panlasa mo. Sabi ko, habang dahan-dahang hinuhulog ang singsing sa baso ng champagne ni Bella. Ang pagbagsak ng singsing ay lumikha ng isang mahinang pag-alon sa loob ng baso. Nanlaki ang mga mata ni Bella habang tinititigan ang singsing sa ilalim ng alak. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Isang regalo. Sagot ko ng walang kurap. Dahil sa bawat babaeng nangarap maging reyna, kailangan ng isang paalala kung saan sila galing. Ang singsing na yan ay simbolo ng isang pamilyang nawasak dahil sa kasakiman. Isuot mo, Bella. Bagay na bagay sa'yo ang mga bagay na itinatapon na ng iba. Celine, sumusobra ka na! Sigaw ni Bella habang tumatayo. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkakaladkad sa sahig. Maupo ka, Bella. Bulyaw ni Marco habang ang kanyang muka ay puno ng hiya. Pasensya ka na, Celine. Masyado lang siyang pagod. Hayaan mo na siya, Marco. Minsan, ang katotohanan ay mahirap talagang lunukin. Sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo. Excuse me, kailangan ko lang mag-ayos sa banyo. Naglakad ako palayo, ngunit sa aking pagtalikod, naramdaman ko ang titig ni Marco na nakasunod sa aking bawat galaw. Pagpasok ko sa loob ng powder room, humarap ako sa malaking salamin. Inayos ko ang aking buhok, inilalantad ang aking batok. Doon, sa ilalim ng aking maikling buhok, ay ang isang maliit na peklat. Isang bakas ng sugat noong bata pa ako na nakuha ko habang naglalaro kami ni Papa sa hardin. Isang peklat na tanging si Marco lang ang nakakaalam dahil madalas niya itong halikan nung akala ko ay mahal niya ako.
Nang lumabas ako, hindi ko inaasahang naroon si Marco sa pasilyo, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at isang kakaibang takot. Tila may hinahanap siyang kasagutan sa aking muka. "Celine," tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa akin, sapat na malapit para maamoy ko muli ang kanyang pabango na dati ay nagpapakalma sa akin pero ngayon ay nagpapasuka na. "Yung peklat sa likod mo, nakita ko kanina nang tumalikod ka." Nanatili akong kalmado. Hindi ko hinayaang makita niya ang panginginig ng aking kalamnan. Ang mga peklat, Marco, ay mga mapa ng ating nakaraan. Lahat tayo ay may mga sugat na ayaw nating ipakita. Biglang hinawakan ni Marco ang aking braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila ayaw akong pakawalan. Ang init ng kanyang palad ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng kasinungalingang ipinadama niya. Familiar ka talaga, Celine. Ang bawat galaw mo, ang bawat salita mo, pati ang peklat na yan. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay malapit sa aking mukha. "Sigurado ka bang hindi tayo nagkita sa Palawan? Sigurado ka bang hindi ikaw si Luna?" Isang matalim na titig ang ibinigay ko sa kanya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Ang aking mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang balat. "Si Luna ay patay na, Marco. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, hindi ba?" Ang aking boses ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. "At kung ako man siya, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang mabuhay pagkatapos ng lahat ng ginawa mo?" Tumalikod ako at naglakad pabalik sa dining hall. Iniwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa likod ng aking matapang na anyo, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Ang maskara ay nagsisimula ng mabitak. Nang makabalik ako sa hapagkainan, nakita ko si Sebastian na nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing alam niya ang lahat ng nangyari. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang malamig na balat ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. "Marco?" Tawag ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Mukhang tapos na ang hapunan. Marami pa kaming kailangang pag-usapan ni Celine tungkol sa iyong kumpanya. Maaari na kayong umalis. Habang naglalakad sina Marco at Bella, palabas ng aking mansyon, tiningnan ko ang baso ni Bella. Ang singsing ay naroon pa rin sa ilalim, tila isang laso na naghihintay na mainom. "Familiar ba, Celine?" Tanong ni Sebastian nang kami na lang ang naiwan. "Masyadong familiar, Sebastian," sagot ko habang nakatingin sa kawalan. Pero ang pamilyar na nakaraan ay wala ng puwang sa kinabukasang sisirain ko. Ang bawat kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at mga bangkay ay nakatakdang gumuho. At ngayong umaga, narinig ko ang unang bitak sa pundasyon ng imperyo ni Marco. Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali ng Luna Estrella Group, pinapanood ko ang pagdating ng mga tauhan mula sa Bureau of Internal Revenue at mga audit experts na ipinadala ni Sebastian. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga salamin ng gusali, ngunit sa loob nito, alam kong naghahari ang dilim at takot. "Ito na ang simula, Celine," bulong ni Sebastian sa aking tabi. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng live feed mula sa loob ng opisina ni Marco. "Ang perang kinuha mo sa kanya bilang investment ay ang huling pako na magsasara sa pinto ng kanyang kaligtasan." Nakita ko sa screen ang mukha ni Marco. Wala na ang kanyang pagiging kampante. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at panay ang punas niya ng pawis sa kanyang noo habang pilit na kinakausap ang mga auditor. Sinubukan niyang maglabas ng mga dokumento, ngunit bawat papel na hawakan niya ay tila nagiging apoy na pumapaso sa kanyang mga kamay. Lahat ng ebidensya ng korupsyon, ang paglipat ng pondo ng aking ama sa kanyang personal na account
at ang mga pekeng pirma, lahat ay nakalatag na sa mesa. Hindi nagtagal, dinala ang gulo sa loob mismo ng aming dating mansyon. Gamit ang mga kamera na palihim na itinanim ni Sebastian, naging saksi ako sa isang eksenang mas masahol pa sa kahit anong teleserye. Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis sa labas? Bakit nila kinukuha ang aking mga alahas? Ang batingaw ng boses ni Corazon ay umalingaw sa sala, matinis at puno ng desperasyon. Nakita ko si Corazon na nakikipag-agawan sa isang sheriff. Hawak-hawak niya ang isang kahon ng alahas, ang mga alahas na ninakaw niya sa aking ina. Ang kanyang mga mata ay naniningkil, ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiya. Nay, tumigil ka na. May problema sa audit. Freeze ang lahat ng assets natin. Sigaw ni Marco, habang dahan-dahang napaupo sa sahig, tila isang batang nawalan ng laruan. Freeze! Paano ang pambayad ko sa kasino? Paano ang mga utang ko kay Mrs. Santos? Pagmamaktol ni Corazon, ito lang ang meron ako. Hindi niyo ito pwedeng kunin. Ang bawat hikbi ni Corazon ay tila musika sa aking pandinig. Naalala ko kung paano niya ako pinalaya sa bahay na ito, kung paano niya itinapon ang aking mga gamit sa kalsada habang tumatawa. Ngayon, siya naman ang nakakaranas ng lamig ng kawalan. Isang sheriff ang dahan-dahang kumuha ng kwintas sa kanyang leeg. Ang mismong perlas na suot niya noong hapunan namin. Nakita ko ang bawat butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Mga luhang hindi galing sa pagsisisi, kundi sa panghihinayang sa yaman na kailanman ay hindi naman naging kanya. Bitawan mo ako. Magnanakaw kayo. Sigaw ni Corazon habang pinapanood ang paghakot ng mga mamahaling muebles na binili gamit ang dugo at pawis ni Papa. Sa kabilang sulok, pumasok si Bella, dala ang kanyang mga maleta. Ngunit sa halip na tumulong, nagsimula siyang sumigaw kay Marco. Marco, tapos na tayo. Hindi ako magpapakulong kasama mo. Ibinenta ko na ang kotseng ibinigay mo sa akin. Aalis na ako. Bella, wag ngayon. Kailangan kita. Pagsusumamo ni Marco, pilit na hinahawakan ang binti ni Bella. Kailangan? Ang kailangan ko ay pera, Marco. At ngayon, basura ka na lang uli. Buong ningning na sagot ni Bella, sabay sipa sa kamay ni Marco. Ang tunog ng pagsara ng pinto matapos umalis ni Bella ay tila isang huling hatol para kay Marco. Nakita ko siyang humagulgol sa gitna ng bakanteng sala, napapaligiran ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang kumpanya, wala na ang bahay, wala na ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Katarungan, Sebastian. Bulong ko habang nakatingin sa screen. Nararamdaman mo ba ang lamig ng katarungan? Hindi pa ito ang dulo, Celine. Sagot ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila may babala. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa pagbawi ng yaman. Ito ay sa pagpapanagot sa kumuha ng buhay ng iyong ama. Kinuha ni Sebastian ang isang lumang tape recorder. Pinindot niya ang play button. Ang boses na lumabas ay boses ng isang doktor. Ang doktor na tumingin kay Papa bago siya mamatay. Ginoong magsaysay, kailangan mong malaman. Pinilit ako ni Marco. Binantaan niya ang pamilya ko. Siya ang nag-utos na palitan ng gamot ni Don Teodoro. Hindi ko na kaya ang konsensya. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga mata. Ang galit na akala ko ay kontrolado ko na ay muling sumabog. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Marco. Pinlano niya ang bawat detalye ng kamatayan ni Papa para lamang makuha ang korona. Sebastian, gusto ko siyang makita. Sabi ko, ang aking tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang babaeng pinatay niya ay ang siya ring kukuha ng kanyang kaluluwa. Bumalik kami sa mansyon ni Sebastian. Isang subpoena ang nakahanda na sa mesa. Isang subpoena para sa kasong murder at qualified theft. Ang nakasulat na pangalan ng complainant
ay hindi si Celine Estrella. Nakasulat doon sa malalaking titik, matapang at nagniningning, Luna Estrella. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bubungan, tila narinig ko ang mahinang tawa ni Papa sa hangin. Ang templo ng mga traidor ay gumuho na, at sa gitna ng mga abo, ang tunay na reyna ay handa ng magpakita. Ngunit bago kami matapos, isang tawag ang natanggap ni Sebastian. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang mukha. Ang kanyang maputlang balat ay tila naging abo. Ano? Saan dinala si Luna? Tanong ni Sebastian sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay biglang tumigil. Sebastian, anong nangyari? Si Marco. Nawawala siya sa mansyon at may kumuha sa mga files mo sa opisina. Celine, alam na nila kung nasaan tayo. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng aking puso ay tila isang babala. Ang leon ay nakakawala na sa hawla at mukhang may huling baraha pa siyang itinatago. Patay na si Luna, Marco, pero ang multong nilikha mo sa dalampasigan ng Palawan ay narito ngayon para kuhanin ang huling hininga ng iyong dangal. Akala mo ba? Sapat na ang sampal ng katotohanan para gisingin ang isang taong tulog sa kasalanan. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malawak at tahimik na ballroom. Ang mga ilaw na kanina ay nagniningning ay tila naging mga mapanghusgang mata na nakatitig sa gitna ng entablado. Nakatayo ako roon, suot ang isang itim na gown na tila baluti ng isang mandirigma. Sa harap ko, ilang metro ang layo, ay si Marco. Wala na ang kurbata niya, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng kalasingan at desperasyon. Ito ang gabing itinakda niya para sa muling pagbangon ng kanyang pangalan, isang huling pagtatangka na kumuha ng mga bagong investors gamit ang peking ngiti. Ngunit ang tanging nakuhog niya ay ang sarili niyang hatol. Ang pagbanggit niya sa aking pangalan ay tila isang sumpa. Alam kong ikaw iyan. Ang bawat amoy ng iyong balat, ang bawat kislap ng iyong mata. Hindi mo ako maluloko sa likod ng pangalang Celine. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay sa harap ng daan-daang tao, ang mga dating kaibigan ni Papa, ang mga negosyanteng niloko niya, at ang mga taong minsang naniwala sa kanyang mga kasinungalingan, ay dahan-dahan kong tinanggal ang maikling wig na suot ko bilang Celine. Ang aking tunay na buhok na ngayon ay mas mahaba na kaysa noong huli kaming magkita, ngunit mas matalas ang anyo, ay dahan-dahang nalaglag sa aking balikat. Kinuha ko ang isang puting panyo at marahas na ipinunas sa aking mukha. Binubura ang mabigat na makeup na nagkubli sa aking pagkakakilanlan. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Doon, sa ilalim ng malakas na spotlight, ay tumambad ang tunay na mukha ni Luna Estrella. Hindi ang mahinang asawa na iniwan niya sa ulan, kundi ang babaeng bumalik mula sa kamatayan upang sumingil. Oo, Marco, ako ang asawang pinagpalit mo sa isang ahas. Ako ang anak ng lalaking pinatay mo para sa pera. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Tingnan mo ako ng mabuti. Ako ang huling mukha na makikita mo bago ka mabulok sa bilangguan. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang desperadong pagtatangka na manakot. Patay na ang doktor. Sunog na ang mga papel. Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang dambuhalang screen sa likuran ko. Ang bawat mata ay lumingon doon. Isang video ang nagsimulang tumugtog.
Hindi ito video ng kumpanya. Ito ay ang record mula sa Palawan. Ang sandali kung saan inaamin niya kay Bella ang lahat ng kanyang plano habang ako ay nakatayo sa labas ng pinto. At kasunod nito, ang audio record ng doktor na nagpapatunay sa pagpapalit ng gamot ni Papa. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na naglalakad. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tinig ay tila mga bubuyog na dahan-dahang pumupalibot sa kanya. "Hayop ka, Marco!" Sigaw ng isa sa mga dating kaibigan ni Papa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtapak sa kanyang natitirang dignidad. Nang nasa tapat na niya ako, itinaas ko ang aking kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Isang sampal para sa bawat gabing umiyak ako, para sa bawat sentimong ninakaw niya, at para sa bawat hininga ni Papa na kinuha niya. "Sabi ko sa'yo, Marco, wala akong kwenta, di ba?" Bulong ko sa kanyang tainga. Sapat na para siya lang ang makarinig. Pero tingnan mo ngayon, sino ang walang kwenta? Sino ang nakatayo sa gitna ng basurang itinambak mo? Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding kaba. Lumingon ako sa paligid para hanapin si Sebastian. Kanina lang ay nasa gilid siya ng entablado, nakabantay. Ngunit wala na siya roon. Ang tanging nakita ko ay ang kanyang panyo sa sahig. May mga sariwang bahid ng dugo. "Sebastian!" Tawag ko. Ang aking boses ay napalitan ng takot. Biglang tumawa si Marco. Isang nakakapangilabot na tawa na tila galing sa isang baliw. "Akala mo ba nanalo ka na, Luna? Ang lalaking nagligtas sa'yo. Siniguro kong hindi na siya sisikatan ng araw. Ang mga files na kinuha ko, kasama doon ang laso na dahan-dahang uubos sa kanya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang katarungan na hawak ko na ay tila biglang nanganib na madulas sa aking mga kamay. Sa labas, narinig ko ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis, ngunit ang aking isipan ay nasa isang tao lamang. "Saan mo siya dinala?" Sigaw ko habang hinahawakan ang kwelyo ni Marco. "Hanapin mo siya sa dilim, Luna. Doon mo rin siya matatagpuan kung saan mo ako gustong ilagay." Bulong ni Marco bago siya dahan-dahang pinalibutan ng mga awtoridad. Habang hinihila si Marco palabas ng ballroom, naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang maskara ay natanggal na, ang katotohanan ay nakalantad na sa lahat. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, isang mas matinding panganib ang naghihintay. Ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay ay maaaring mawala na bago ko pa masabi ang salitang salamat. Akala mo ba, kapag suot mo na ang aking mga alahas, magiging kasing ningning mo na ang isang tunay na bituin? Ang baso, kahit anong kiskis mo, ay mananatiling bubog at hinding-hindi magiging diamante. Ang aking tinig ay malamig, tila isang hangin mula sa sementeryo habang nakatayo ako sa gitna ng isang makipot at madilim na eskinita sa tondo. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang lansa ng kanal ay nanunuot sa aking ilong, isang matinding kaibahan sa amoy ng mga mamahaling pabango sa ballroom kagabi. Dito, sa gitna ng dumi at hirap, ko natagpuan ang babaeng minsang nangarap na agawin ang aking buhay. Si Bella. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng isang barong-barong. May hawak na planggana ng maruruming damit. Wala na ang kanyang pulang gown. Wala na ang kanyang makapal na kolorete. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Ang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng aking mga singsing ay ngayon ay puno ng sugat at kalyo mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Nang marinig niya ang aking boses, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang takot na rumihistro sa kanyang mga mata ay sapat na para maramdaman ko ang unang bugso ng katahimikan sa aking puso. Bulong niya,
Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na nayurakan. Anong ginagawa mo rito? Tapos na kayo ni Marco, hindi ba? Nakuha niyo na ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit. Tinitiyak na ang bawat hakbang ng aking mamahaling sapatos ay hindi tatama sa maruming tubig ng kanal. Narito ako para makita kung paano gumagana ang tadhana, Bella. Noong ninanakaw mo ang asawa ko at ang yaman ko, naisip mo ba na babalik ka rin sa putik na pinanggalingan mo? Kinuha ko ang aking pitaka at naglabas ng isang barya. Isang pisong barya na gasgas na at luma. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng kanyang maruming planggana. Ito ang halaga ng relos na ibinenta ko para kay Marco. Ang relos na pinagtawanan niyo sa honeymoon. Sabi ko nang walang emosyon. Iyan din ang halaga ng iyong dignidad sa paningin ko ngayon. Isang barya na hindi na pwedeng ipambili ng kahit anong mahalagang bagay. Humagulgol si Bella. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tindi ng pagsisisi o marahil ay dahil sa kahihiyan. Patawarin mo ako, Luna. Pinilit lang ako ni Marco. Siya ang nag-utos sa akin na lasunin ang isipan mo. Nagugutom ako noon, Luna. Akala ko iyon na ang pagkakataon ko. Ang gutom ay hindi rason para pumatay ng kaluluwa ng ibang tao, Bella. Sagot ko habang tumatalikod. Mabulok ka sa hirap na ito. Dahil ang bawat kuskos mo sa maruruming damit ay ang kabayaran sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Umalis ako sa lugar na yon nang hindi lumilingon. Ang aking puso ay hindi naging masaya, ngunit naging payapa ito. Ang injustice engine na nagpatakbo sa akin sa loob ng maraming buwan ay dahan-dahang humihinto. Ngunit may isang mas matinding bagyo ang kailangan kong harapin. Mabilis akong nagmaneho patungo sa St. Luke's Hospital. Pagpasok ko sa pribadong silid, ang amoy ng gamot at ang tunog ng monitor ng puso ang sumalubong sa akin. Doon, sa gitna ng maputing kumot, ay nakahiga si Sebastian. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. Ang kanyang mga labi ay nangingitim dahil sa lason na inilagay ni Marco sa kanyang inumin bago ang gala. Sebastian, bulong ko habang hinahawakan ng kanyang malamig na kamay. Huwag kang bibitaw. Sabi mo, panonoorin pa natin ang paglubog ng araw sa Manila Bay ng walang takot. Dahan-dahang idinilat ni Sebastian ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng kanyang mga balintataw ay tila isang kandilang malapit ng maupos. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay para haplusin ang aking pisngi. Luna, ang bagong buwan. Mahina niyang boses, tila isang hiningang nagmumula sa kabilang mundo. Nagniningning ka na, wala na ang mga anino. Dahil sa'yo, Sebastian, huwag mo akong iwan ngayon. Ang aking boses ay gumaralgal. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang pagsusumamo. May iniwan akong liham sa aking vault, sabi niya, habang ang bawat pagpilit ng hangin sa kanyang baga ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Basahin mo yon kapag handa ka na at patawarin mo ako. Patawarin? Para sa ano, Sebastian? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, ang linya sa monitor ay dahan-dahang naging diretso. Ang tunog nito ay tila isang mahabang sigaw sa gitna ng aking katahimikan. Sebastian, hindi. Tumawag kayo ng doktor. Sigaw ko habang niyayakap ang kanyang walang buhay na katawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tagumpay ko sa negosyo, ang lahat ng yaman na nabawi ko, ay tila naging walang halaga. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano muling mabuhay ay siya namang kinuha ng kamatayan sa harap ko mismo. Nang dumating ang mga nurse at doktor para ilayo ako sa kanya, isang maliit na susi ang nalaglag mula sa kamay ni Sebastian. Isang susi na may nakaukit na pangalang Maria. Ang pangalang nakita ko sa files ni Marco. Ang babaeng nawala. Ang babaeng tila may koneksyon sa nakaraan ni Sebastian na hindi niya kailanman nabanggit sa akin.
Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid-aklatan ni Sebastian ay mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigaw ng paghihiganti na pinakawalan ko nitong mga nakaraang buwan. Ang bawat libro, ang bawat disenyo ng kahoy na narra, at ang amoy ng sandalwood na naiwan sa kanyang upuan ay tila mga aninong bumubulong ng kanyang pangalan. Nakaupo ako sa kanyang selyadong silya, hawak ang maliit na susi na may nakaukit na Maria. Ang lamig ng bakal nito ay tila tumatagos sa aking palad, diretso sa aking pusong tila unti-untiring naninigas sa pangungulila. Patawarin mo ako, Luna. Ang huling hiling niya, bago siya tuluyang bumitaw sa mundong ito. Bakit siya humihingi ng tawad? Siya ang nagligtas sa akin mula sa dalampasigan. Siya ang nagbigay sa akin ng bagong mukha, bagong pangalan, at bagong lakas. Siya ang dahilan kung bakit muli kong nabawi ang aking kaharian. Tumayo ako at naglakad patungo sa dulo ng silid, kung saan nakatago ang isang painting ng isang tanawin sa dagat. Dahan-dahan ko itong inusod. Inilalantad ang isang bakal na vault na nakabaon sa pader. Ang bawat pagpihit ko sa numero ng kombinasyon ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Sa huling pag-ikot, narinig ko ang mahinang tunog ng pagkakalas ng mga kandado sa loob ng pader. Bumukas ang pinto ng vault at ang tumambad sa akin ay hindi mga alahas o pera, isang makapal na talaarawan at isang bungkos ng mga lumang sulat. Sa ibabaw ng mga ito ay ang isang litrato ng isang magandang babaeng may malalalim na mga mata, si Maria. At sa tabi niya, ang isang batang Sebastian na noon ay puno pa ng nangiti ang mga labi. Nang buksan ko ang unang pahina ng talaarawan, ang sulat kamay ni Sebastian ang bumungad sa akin. Ang bawat letra ay tila may dalang pait at pagsisisi. Ipinangako ko sa sarili ko na pagbabayarin ko si Marco. Pinatay niya ang aking kapatid, si Maria. Ginamit niya ang kanyang kabaitan, ninakawan siya ng dangal, at nang wala na siyang mapiga, itinapon niya ito sa kalsada na parang basura hanggang sa mawalan ito ng katinoan at pumanaw. Nung nakita kita sa Palawan, Luna, hindi lamang awa ang naramdaman ko. Nakita ko ang pagkakataon. Nakita ko ang sandata na gagamitin ko para tuluyang tapusin ang halimaw na sumira sa pamilya ko. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga mata. Ang panginginig ng aking mga daliri ay hindi ko na mapigilan habang binabasa ang sumunod na bahagi. Ginamit kita, Luna. Pinili kong iligtas ka dahil ikaw ang tanging paraan para maipasok ko ang aking puot sa loob ng Luna Estrella Group. Inihanda kita para maging maninila, hindi lamang para sa iyong katarungan, kundi para sa aking pansariling paghihiganti. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagluha mo at sa bawat pagbangon mo, ang aking plano ay dahan-dahang natalo ng aking nararamdaman. Nahulog ako sa babaeng pilit ko lang sanang ginagamit bilang pain, at iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Napaupo ako sa sahig. Ang talaarawan ay dahan-dahang nalaglag sa aking kandungan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na pagtambol ng sakit. Heto ako, akala ko ay nakatagpo ako ng isang taong nagmalasakit nang walang kapalit. Pero sa likod ng bawat tulong, may isang lihim na agenda. Isang madilim na plano na kung saan ako ang naging pangunahing tauhan nang hindi ko nalalaman. Ngunit nang basahin ko ang huling sulat na nakaselyo ng kanyang sariling dugo, naramdaman ko ang paglamig ng aking galit. Luna, kung binabasa mo ito, wala na ako. Ang lason ni Marco ay mabilis, pero ang pagmamahal ko sa iyo ay mas matagal na nanatili sa aking sistema. Ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat kumpanya, at ang bawat lupain na pag-aari ko ay nakapangalan na sa iyo. Hindi ito bayad sa aking kasalanan, kundi pundasyon para sa iyong bagong simula. Huwag kang magpapakasal muli dahil sa obligasyon o dahil sa takot. Maging malaya ka. Maging ang reynang lagi kong nakikita sa bawat pagkakataong tumitingin ka sa salamin.
Patawad, mahal ko. Huminga ako ng malalim, pilit na pinatatahimik ang ingay ng aking isipan. Ang katarungan ay nakuha ko na, ang yaman ay nasa aking mga kamay, pero ang presyong ibinayad ko ay ang tanging taong tunay na nakakaalam ng aking bawat hibla ng sakit. Kinuha ko ang aking suot na itim na belo at dahan-dahan kong tinakpan ang aking mukha. Naglakad ako palabas ng mansyon, bit-bit ang huling testamento ni Sebastian. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang bagong araw, ngunit isang bagong uri ng kalungkutan. Nagmaneho ako patungo sa kulungan kung nasaan si Marco. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon bago ko siya tuluyang burahin sa aking mundo. Pagdating ko roon, nakita ko siya sa likod ng mga rehas. Wala na ang kanyang ningning. Ang kanyang balat ay tila naging papel sa kaputlaan. Ang kanyang mga mata ay gala at puno ng takot. Luna, Luna, parang awa mo na. Ilabas mo ako rito. Sigaw niya nang makita ako. Si Sebastian, siya ang masama. Ginamit ka lang niya. Alam ko ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang galit, kundi awa. Ang uri ng awang nararamdaman ko para sa isang asong may rabies na kailangan ng patayin para hindi na makapanakit. Alam ko, Marco, alam kong ginamit niya ako. Ang aking boses ay tila isang malamig na hatol. Pero mas pipiliin kong gamitin ng isang taong minahal ako sa huli kaysa sa isang taong pinatay ang ama ko habang natutulog ako sa tabi niya. Mabulok ka rito, Marco, at sa bawat gabi na ipipikit mo ang iyong mga mata, makita mo sana ang mukha ni Maria, ni Papa, at ang mukha ko, ang tatlong taong kinitil mo ang kaluluwa para sa pera. Tumalikod ako at hindi na narinig ang kanyang mga pagsusumamo. Ang bawat hakbang ko palabas ng bilangguan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, ang hangin ay sariwa. Dala ang amoy ng dagat mula sa malayo. Nagpunta ako sa puntod ni Papa. Nilinis ko ang mga tuyong dahon at nag-alay ng mga puting rosas. Tapos na pa, ang Luna Estrella Group ay muling nagniningning at ang hustisya ay atin na. Kasunod nito, pumunta ako sa isang bagong gawang puntod sa tabi ni Maria, ang puntod ni Sebastian. Walang marangyang dekorasyon, isang simpleng puting marmol lamang. Inilapag ko ang susi sa ibabaw nito. Salamat, Sebastian, bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa marmol. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang isang leon ay hindi kailangang maging mag-isa para maging malakas. Patawad din, dahil hindi ko nasabi sa iyo na mahal din kita bago ka umalis. Ang bawat gabi ay may hangganan at sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng isang bagong umaga na mas maliwanag at mas matapang. Isang taon na ang lumipas. Habang nakatayo ako sa harap ng malawak na salaming bintana ng aking opisina sa pinakataas na palapag ng Luna Estrella Tower, pinapanood ko ang unti-unting paglamig ng langit sa Makati. Ang bawat gusali sa ibaba ay nagsisimula ng magkislap ng mga ilaw, tila mga diamanteng isinabog sa ibabaw ng itim na pilus. Ngunit ang pinakamahalagang liwanag para sa akin ay ang refleksyon ng aking sariling mga mata sa salamin. Mga matang hindi na puno ng luha, kundi ng kapayapaan na dumaan sa apoy ng pagsubok. Ang amoy ng sariwang mga bulaklak ng lili at ang mahinang halimuyak ng mamahaling kape ang pumupuno sa aking silid. Wala na ang amoy ng lansa ng dagat o ang amoy ng alikabok ng kahapon. Ang bawat gamit sa silid na ito, mula sa lamesang gawa sa nara hanggang sa mga painting sa pader, ay simbolo ng aking muling pagsilang. Ang Luna Estrella Group ay hindi lamang nabawi. Ito ngayon ang pinakamalakas na puwersa sa industriya ng alahas sa buong Asya. Ma'am Luna, narito na po ang mga dokumento para sa itinatayo nating foundation
para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang boses ni Yaya Rosa ang bumasag sa aking katahimikan. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Ibinalik ko si Yaya Rosa sa aking tabi, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tagapamahala ng aking tahanan at isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Nakasuot siya ng isang maayos na uniforme. Ang kanyang mukha ay masaya at malusog. Malayo sa itsura niya noong kinaladkad siya ni Marco palabas ng mansyon. Salamat, Yaya. Siguraduhin nating ang bawat babaeng lalapit sa atin ay makakaramdam na hindi sila mag-isa. Iparamdam natin sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi itinatakda ng isang lalaki. Sabi ko habang nilalagdaan ang mga papel. Ang bawat guhit ng aking panulat ay tila isang pangako sa aking sarili at sa alaala ni Sebastian. Matapos ang trabaho, dahan-dahan akong bumaba patungo sa lobby. Ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay yumuyuko ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa isang babaeng hindi sumuko. Nang makalabas ako ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagtungo sa isang maliit na parke sa labas ng lungsod. Doon, nakita ko ang isang batang babae na may edad na 5, tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang mga alitaptap. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw. Nanay Luna! Sigaw niya habang mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Siya si Esperanza, ang batang inampon ko ilang buwan matapos pumanaw si Sebastian. Siya ang aking kayamanan, ang aking rason kung bakit ang aking mansyon ay muling napuno ng tunog ng tawanan at hindi na ng mga buntong hininga ng kalungkutan. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang kinabukasan na puno ng pag-asa, isang buhay na malaya sa mga anino ng nakaraan. Gutom ka na ba, anak? Magluluto si nanay ng paborito mong pansit. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Sa gitna ng aming paglalakad patungo sa sasakyan, tumigil ako sa tapat ng isang newsstand. Isang maliit na balita sa dulo ng pahayagan ang kumuha ng aking pansin. Marco Salvador, hinatulan ng habambuhay, na pagkabilanggo ng walang parole. Ang kanyang ina, na si Corazon ay kasalukuyang nasa isang pasilidad ng gobyerno matapos mawalan ng katinoan dahil sa matinding hirap. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat na tuluyan nang nawala sa aking mga balikat. Ang katarungan ay hindi isang sandata na ginagamit para manakit, kundi isang gamot na nagbibigay ng pagkakataong maghilom. Habang nagmamaneho ako pauwi, tiningnan ko ang buwan sa itaas. Ito ay isang new moon, madilim, tila walang ningning, pero alam nating lahat na naroon ito, naghahanda para sa kanyang muling pagpuno at pagningning. Naisip ko si Sebastian. Kung nasaan man siya, alam kong nakangiti siya habang pinapanood ako. Hindi ko kailangan ng isa pang lalaki para makumpleto ang aking buhay. Sapat na ang pagmamahal na ibinigay ni Papa, ang sakripisyo ni Sebastian, at ang yakap ng aking anak. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng korona, kundi ang pagkakaroon ng kapangyarihan na protektahan ang iyong sariling puso. Pagdating sa bahay, ang mga ilaw ay mainit at nag-aanyaya. Pumasok kami ni Esperanza at ang tunog ng pagsasara ng aming pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pait. Sa loob ng tahanang ito, wala nang lugar para sa mga traidor. Dito, ang tanging naghahari ay ang pag-ibig na nagmumula sa isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili sa kabila ng lahat ng sugat. Ang Luna Estrella na dating biktima ay wala na. Ang natitira ay isang reyna na ang ningning ay hindi na kailanman muling mawawala sa gitna ng dilim. Nakatayo ako sa puting buhangin ng Palawan, sa mismong dalampasigan kung saan ang ulan ay naging saksi
Sa aking pinakamaitim na gabi, 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, ang langit ay hindi na nagngangalit. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumuguhit ng kulay rosas at ginto sa abot-tanaw. Tila isang pinturang dahan-dahang kumakalat sa malawak na langit. Ang banayad na hampas ng mga alon sa aking mga paa ay tila isang marahang haplos, humihingi ng paumanhin sa bawat hapdi na idinulot nito sa aking nakaraan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang mga kalyo na dati ay itinuring ni Marco na kapintasan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay tinitingnan ko ang mga ito bilang mga huwad na medalya ng aking pagsisikap. Ang mga kamay na ito ang nagtayo muli ng isang imperyo. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng luha ng mga batang walang matuluyan. At ang mga kamay ring ito ang humahawak ngayon sa maliit na kamay ni Esperanza na masayang namumulot ng mga kabibes sa tabi ko. Nanay, tingnan mo, napakakintab ng isang ito. Parang mga perlas mo sa bahay. Sigaw ni Esperanza habang ipinapakita ang isang puting kabibe na nagniningning sa ilalim ng araw. Ngumiti ako at niyakap siya ng mahigpit dahil ang lahat ng magaganda at matitibay na bagay, anak, ay nagmumula sa ilalim ng dagat na dumaan sa matinding pressure at lamig. Tulad mo, tulad natin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang figura ng lalaking naglalakad patungo sa amin. Siya ang aking bagong abogado. Isang matapat na lalaking walang ibang hangad, kundi ang protektahan ang mga legal na interes ng aming foundation. Tumango siya ng may paggalang at nanatili sa malayo. Binibigyan kami ng oras para sa aming katahimikan. Walang halong romansa, walang halong panunuyo. Isang purong paggalang sa pagitan ng 2 taong nagtatrabaho para sa ikabubuti ng iba. Naalala ko ang huling balita tungkol kay Bella. Narinig ko na ang barong-barong na tinitirhan niya sa Tondo ay tuluyan ng giniba ng gobyerno. Wala siyang mapuntahan, walang matuluyan, at ang bawat pinto na katukin niya ay sumasara dahil sa kanyang masamang reputasyon. Si Marco naman, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang malamig na selda, ay wala nang ibang naririnig, kundi ang tunog ng sarili niyang konsensya na dahan-dahang umuubos sa kanyang katinuan. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang dahan-dahang pagtulo ng tubig na kalaunan ay dudurog sa pinakamatigas na bato. Kinuha ko ang isang puting rosas mula sa aking bag at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng tubig. Hinayaan ko itong tangayin ng agos patungo sa gitna ng karagatan. Para sa iyo, Papa. Para sa iyo, Sebastian. Bulong ko sa hangin. Ang inyong mga sakripisyo ay hindi naging tinta lamang sa isang madilim na kwento. Sila ang naging liwanag na gumagabay sa akin sa bawat hakbang. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa sandaling hindi mo na kailangang isipin ang mga taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang paggising sa umaga na ang iyong puso ay kasing gaan ng hangin at ang iyong konsensya ay kasing linis ng kristal. Inakbayan ko si Esperanza habang sabay kaming naglalakad pabalik sa aming sasakyan. Ang bawat bakas ng aming mga paa sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng dagat. Tila sinasabing, ang nakaraan ay wala nang puwang sa kasalukuyan. Ako, si Luna Estrella, isang babaeng namatay sa gitna ng unos, ngunit muling isinilang sa ilalim ng ningning ng sarili kong pag-asa. Hindi ko na kailangan ng isang prinsipe para iligtas ako, dahil sa bawat pagsubok, natututunan kong ako mismo ang tagapagligtas ng aking sariling kaharian. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa dagat. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang maringal na ningning ng isang bagong buwan, isang liwanag na hinding-hindi na muling magdidilim.
kahit gaano pa katindi ang bawat bagyong darating sa hinaharap.